Nagbayad na nga ng utang si PBBM, tapos pulburon pa rin yung mga nasa utak ninyo. Diyos ko rin. So mga babae kasi ito, alam naman po natin na nagkalat na po ng mga balita itong mga DDS po na to about sa pulburon. At sinakayan din po ito ni Sara Duterte. So ngayon, ang chismis na nilabas nila about po sa pulburon na to, nagsimula po ito nung November 2022 pa. So isang taon na mahigit. So ngayon, ang bagong pauso ngayon ng mga DDS, meron daw po silang video kung saan nga daw po nagpupulburon or nagko-cocaine si PBBM. Ayan ang issue nila ngayon. Siyempre, naglabas sila ng balita. Ay, meron kaming video ni Kuting. Si Kuting daw, di ba? Di ba yan ang sabi nila? Ay, meron kaming video ni Kuting na nagpupulburon. Ngayon, siyempre, tinanong ngayon sila ng mga supporter nila kung asan yung video. Ang sagot pa naman, wala daw silang copy ng video. Lalabas daw po ito sa next year, 2024. Di ba niloko lang yun? So, nakapagtanim itong mga DDS na to, na merong video pero wala naman. Nakapagtanim sila sa utak ng mga Pilipino na nanonood sa kanila na merong video, pero in the end, wala naman para silang papakita. So ngayon, ang pinapakita nila ngayon mga video is yung mga video nga po ni Sara Duterte na pinakita ko sa inyo kanina, at ito ngayon, yung video ngayon ni Nikki Cosseteng. Ito si Bobong Lipunan. Kilala nyo yan, si Bobong Lipunan? Si Roy Domingo? Hindi nyo naman ito ang pangalan yan eh. Si Roy Domingo, dahil isa siya sa mga nagkalat na merong video si PBBM na nagko-cocaine. Ngayon, ang pinakita niyang video ngayon, yung video ni Nikki Cosseteng. So, hindi naman ito yung video ni PBBM. Video ito ni Nikki Cosseteng na nagpaparatang na nagko-cocaine or nagdodroga si PBBM na wala rin naman palang ebidensya. Ayan ang sabi ni Bobong Lipunan, malapit nang magbingo si Nikki. Ilabas na ang pulboronic video. Alam nyo, si Roy Domingo, anti-Duterte yan eh. Nakasama ko yan eh. Anti-Duterte yan. Ako nga, bigla ako nagulat dito, bigla naging pro-Duterte eh. Kita mo, katangahan talaga ng buwakan ng inang mo. Ano ka ba? Ayoko na magmura talaga. So itong video po na to ni Nikki Cosseteng, ito po ay nung May 5, 2022 pa to. Last year pa to. At ako nagugulat talaga ako na ginagamit nilang source si Nikki Cosseteng para sabihin na nagko-cocaine si PBBM, pero ang source din naman ni Nikki Cosseteng, chismis lang din. Puro chismis. Okay na, ito. Panoorin natin to. Ito yung video ni Nikki Cosseteng. Chismis lang din eh. O sige, pakinggan ninyo ha. I remember Mr. Marcos as candidate today, before. It never worked. All they did was go to the disco, and they were always high on drugs. And I know them. They're the very same people supporting him today. But I don't condemn them. That's their life. They have all the money. They have all the resources. They don't have to drag their feet and work and show people, even to pretend, So I'd rather cast my lot with somebody who I feel can give us a break. Just arrest it. Even just the jargon, even just the conversation. Just to change the conversation means a lot to many people. Senator, just the words used, even that. Senator, I'm sorry, but I'm going to have to I'm going to have to go back to the statement that you just made, that the Marcos says, were you pertaining to the candidate now, Marcos Jr., when you said that he wasn't working? Yes. Yes. And the statement that you said about drug use, were you also pertaining to Marcos Jr.? Yes, they were always high. You can have a list. And why do you know that? Why do you know that? How do you know that? Look, we grew up in the same era. We grew up in the same time. Everybody hears about it. You know, they go to Stargazer, they go to other discos, etc. And everybody knows it. And it was just accepted. Why? He's the son of the president. There's even a singing group abroad that mentioned, that he's got people bringing him the stuff, But you weren't there for sure to witness it. They denied it. I don't think they even deny that, because everybody knows it. All right. And President Duterte said it. I'm not saying it because he said it. I know I'm saying it because during our time, he's not very much younger than me. It's not like I'm 69 years old today and he's
25. It's not like that. You know, I mean, we're not very far from each other. So in those days, even I could afford to go to the discos. I wasn't a druggie, but I wasn't a druggie. And I can say that with a straight face, you know. And they were always high on drugs. Okay, yan. So mga kabayan, ito yung sabi ko sa inyo. Ngayon, dahil nga po sa walang mapakitang video itong mga DDS na to, dyan nga po sa bagong pakulo nila na meron daw pong video si PBBM na nagko-cocaine or nagpupulburon. Ngayon, ginagamit nila ngayon si Nikki Cositeng. Yung sinabi nga po ni Nikki Cositeng last year, nung election period. At syempre, mga kababayan, paano na natin masasabi na totoo yung sinasabi ni Nikki Cositeng? Kasi nga po, ang source lang din naman ni Nikki Cositeng, ito, sabi ni Sir, everybody hears about it. Ayun lang din naman pala sinabi ni Nikki Cositeng eh. Nahirapan akong banggitin yung pangalan. Nikki Cositeng eh. Everybody hears about it. So narinig lang pala nila. So ibig sabihin nun, chismis. Chismis. Ang hinahanap natin dito, yung video na sinasabi ninyo, na mismo si PBBM, yung gumagamit. Hindi yung mga video ni, katulad nito. And then mga kababayan, ako nagtataka lang talaga ako. Alam naman po natin, na si PBBM po, mula noong 1983, iisa na lang po yung kidney niyan. Yung kidney niya isa na lang. Yung isang kidney po ni PBBM, dinonate niya po ito sa kanyang ama noong 1983. So, ibig sabihin nun, sino ba naman tanga na nagagamit ng cocaine na yung kidney iisa na lang? 'Di ba? Nakasabay ko siya sa Faces. Nagdi-disco pala to si Nikki Cositeng. Okay. Bata pa siya noon, 1984, bata pa siya noon. Siguro mga 40 years old, no? Okay. So, kayo mga kababayan, itong si Nikki Cositeng po kasi na to, anti-Marcos talaga ito. So, si Nikki Cositeng po kasi dati siyang congressman at naging dating senador. Nakalyado ni ERAP. Okay? So, si Nikki Cositeng po, she became a street parliamentarian and human rights activist during the latter part of the Marcos years. After the EDSA revolution, she became radio commentator of Radyo ng Bayan and latter host of Woman Watch on PTV4. So, yan. So, naging senador, naging congressman. And then, ang alam ko natalo ka agad dito eh. Unang term pa lang, nung pag-re-election niya, talo ka agad ata to eh. Ay napakakaalam ko eh. So, hindi ito yung video na hinahanap natin. Hindi ito yung video na pinangako nila. So, ang sinasabi ko lang dito mga kababayan, ako, nung nag-post po ako sa Facebook ko, may umawi sa akin matanda. Sabi sa akin ng matanda, takero, di ba? Sabi sa akin ng matanda, dun sa comment section, sabi sa akin, takero, akala ko ba, critical thinker ka? Bakit ayaw mo maniwala na nagko-cocaine si PBBM? Si BBM nga sabi niya eh. Sabi ko, okay, oo, walang problema, posible. Pahinging ebidensya, sabi ko. Pag may ebidensya, maniniwala ako. O ngayon, sino ngayon ang tanga sa atin? Sabi ko dun sa matanda. Sabi ko, ako na naghahanap ng ebidensya o ikaw na naniniwala sa walang ebidensya? Sino ngayon ang walang critical thinking sa atin? Di ba mga kababayan? Di ba tama? Di ba? Siguro kayo, merong video at legit na video na nakita ninyo na si PBBM ay nagko-cocaine. Maniniwala kayo sigurado kasi video na yon. Yung hindi hindi AI yung totoong video Kasi ako maniniwala ako eh. Pero kung walang video, walang ebidensya, hindi po ako maniniwala. Ang dami na pong kasinungalingan na nilabas yung mga DDS na yan na hindi totoo at napatunayan na po natin kasinungalingan. Ang dami na. Ang dami na nga, sobrang dami na. Yung pinakahuling nilang ginawa, di ba? Yung sinabi nila na si PBBM nasa kasalan sa Bataan. Kaya daw hindi daw nakapunta sa Mindanao nung nagkaroon nga raw po na pagsabog. Kasi nga raw po si PBBM daw po nasa Bataan. Nag-good time sa kasalan. And then napatunayan natin na hindi totoo. Bistado hindi totoo. Kasi nung araw na yon,
Si PBBM po ay nasa Malacanang. Ayun na pinakahuli. So, kasi nungalingan na naman yun. Pero bakit ganyan mga kababayan? Ako talaga nagtataka talaga ako kung bakit ang daming tangang mga Pilipino na naniniwala sa mga bagay na kahit po na napatunayan nating hindi totoo, mas naniniwala pa rin sila sa hindi totoo. Ayun yung sinasabi ko dito mga kababayan eh. Ako mga ka-streetwise, hindi naman po ako loyalista eh. Sinasabi ko naman po sa inyo yan eh. 'Di ba? Kung meron pong ebidensya na si PBBM po ay magnanakaw, si PBBM po ay ano ba? Ay under sa asawa, 'di ba? Si PBBM daw po ay smuggler. Ngayon naman daw po ay nagdodroga. Kung may ebidensya niyan mga kababayan, maniniwala po ako. Maniniwala ako pag may ebidensya. Pero pag walang ebidensya, mga buwakan ng ina ninyo mga DDS kayo, 'di ba? Kakalabanin ko kayo. Ayan ang hirap po kasi dito mga kababayan. Mas naniniwala sila sa chismis. Tax evader. Oh, na-content na rin natin yan ng election pa. Tax evader. Na-content na rin natin yan. Hindi rin totoo yan. Nawala tuloy ako. So mga kababayan kasi, ngayon ito na. Itong si Trixie. Si Zoraida. Itong si Zoraida naman po mga kababayan, na dating PCO, secretary, naniniwala din po sa walang ebidensya. Ito pakinggan nyo na lang to ha. Sabi ito ni Trixie Cruz Angeles na isang abogado na DDS na tuta rin po ng China. Tuta ng China to eh. O di ba? Alam niyo yun, di ba? Nung Mayo, pumunta sila ng China, silang mga DDS. Di ba? Alam niyo yan, di ba? Kasama si Trixie doon. Oh. So ito mga kababayan, ito yung sinabi ngayon ni Trixie Cruz Angeles regarding po dyan sa pulburon po na yan. Okay? Sige. Totoo ba yung pulburon issue? Medyo doubtful kasi si Maharlika kasi di niya sinasamahan ng ebidensya. Well, to be fair with binibining Maharlika, a lot of the things that she has said have come to pass. Kumbaga, she does have excellent sources. Pero dito sa pulburon, since that's an imputation of a crime, an actual crime, then I think we should just wait and see. Kasi although she mentions it, she mentions that there are certain things that will be coming out soon. So, hintayin na lang po natin yun, di ba? She's certainly very, very entertaining and quite credible in the sense na yung mga nababalitaan niya come from really, from sources that well, they come through. O, di ba? So, si Trixie na isang suspendidong abogada, si Zoraida. So, ang sabi niya kay Maharlika, di ba? Si Maharlika daw po maraming source. And then, imbis niya po nahanapan ni Trixie Cruz Angeles ng ebidensya si Maharlika, ang sinabi pa ni Trixie Cruz Angeles, abangan na lang natin. Hindi ito ano eh. Ako naniniwala naman ako matalino yan si Zoraida eh. Pero minsan po talaga nagtatanga-tangahan minsan para siraan lang po si PBBM at para po ibida na naman itong mga Duterte. Abogada ka dati. Alam mo yan. Na dapat po evidence-based tayo. Pero total, ang sabi naman ni Zoraida, ni Trixie Cruz Angeles, well, ang sabi niya, di ba, nagbanggitan na si Maharlika, so abangan na lang natin. So, hindi yun tungkol sa pag-aabang eh. Kasi mga kababayan, nakapagtanim na po ng masamang imahe itong mga DDS na to regarding nga po dyan sa pulburon issue na yan, na merong video. Ayun ang sinasabi natin dito, nakapagtanim na sila ng masamang imahe. So, totoo man o hindi, may video man o wala, ang sinasabi natin dito, meron na pong imaheng tinanim ang mga DDS na to. Ayun po yung sinasabi natin dito. So, sabihin na nga natin na walang video. So, paano na ngayon yung mga naniwala? Paano na yon? Bilang isang abogada na walang lisensya, dapat maging responsable ka naman. Pangit ka na nga, pangit pa yung paniniwala mo. Diyos ko, ano ba yan? Sorry. Wala nating personal. Ay, ang sakit sa ulo ng mga DDS na itong mga kababayan, no? Pero, well, ang importante dito mga ka-streetwise,
kahit po na grabe nila siraan si PBBM, ginagawa pa rin po ni PBBM yung trabaho niya, especially nga po ito sa pagbayad ng utang ng Pilipinas na siya lang po yung gumawa kumpara po nung si Digong ang naging presidente. Di nga, di ba? Seryoso. Natawa sila kay Zoraida, no? So thank you po mga kababayan. Maraming salamat. Inabot po ko ng 1 oras. Thank you po. At syempre po mga kababayan, Happy New Year po talaga sa inyo. Happy New Year. Maraming salamat po sa 1 taon po na pagsama po sa akin sa ating journey para po mapigilan ang mga Duterte, especially po si Sara Duterte na maging presidente at protektahan si PBBM. Di ba? Protektahan si PBBM hangga't maayos po yung ginagawa niya.